Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez ng Batch 3. At ang topic pang tatalakayin natin ngayon ay The Origin of Demons. Ngayon po ating Bible verse ay tungkol sa Jude chapter 6. At buksan po natin ang ating puso't isip sa mga nakasalita ng Diyos. Sinasabi dito na when the angels who did not keep their positions of authority but abandoned their proper dwelling, these he has kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great day. Teaching number 1. Demons follow Satan in rebellion. Ang mga demonyo ay sumusunod kay Satanas sa pagre-rebelde. Ang mga anghel na tinutukoy sa Jude 6 ay ang mga dating nasa langit na piniling talikuran na kanilang mataas na katayuan. Sa halip na maglingkod sa Diyos, pinili nilang sumunod sa pagre-rebelde ni Satanas. Itinuturo nito sa atin na ang kasalanan ay nagsisimula sa pagmamataas, ang pagnanais na maging higit pa sa itinakda ng Diyos para sa atin. Teaching number 2. Demons fight against God's people. Ang demonyo ay nagkipaglaban sa mga bayan ng Diyos dahil sila ay hindi rebelde. Ang kanilang layunin ay sirain ang ugnayan ng tao sa Diyos. Sila ay kumikilos upang maghasik ng takot, pag-aalinlangan at kalituhan. Ngunit mahalagang tandaan na bagamat sila ay may kapangyarihan, ang kanilang lakas ay pansamantala lamang at may hangganan. Teaching number 3. Demons fall under God's authority. Ang mga demons ay nanatili sa ilalim ng otoridad ng Diyos. Ito ang pinakamahalagang aral. Hindi kapantay ng Diyos ang diablo. Ang mga nahulog na anghel ay nakakadena sa kadiliman at naghihintay ng pag-umukom. Ibig sabihin, kontrolado pa rin sila ng Diyos. Hindi sila makakagalaw ng lampas sa pahintulot ng Panginoon at ang kanilang pagkatalo ay nakatadhana naman. Application number 1. Fear no one but God alone. Matakot sa Diyos lamang, hindi sa sinuman o ano paman. Ang takot sa Diyos ay hindi nangangahulugang panginginig sa takot, kundi ang pagkakaroon ng matinding paggalang at pagkilala sa kanyang kapangyarihan. Application number 2. Fix your eyes on Christ victory. Ito ang iyong paningin sa tagumpay ni Kristo. Madalas tayo mag-focus sa problema o ginagawa ng kaaway. Ngunit ang paanyaya sa atin ay tumingin kay Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at mga pagkabuhay, talo na niya ang kapangyarihan ng kadiliman. Application number 3. Focus on your status in Christ. Madalas tayo mag-focus sa problema o atake ng kaaway. Ngunit ang paanyaya sa atin ay tumingin kay Jesus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at mga pagkabuhay, natalo na niya ang kapangyarihan ng kadiliman. Ang laban ay tapos na. Tayo ay nasa panig ng nanalo. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming